Amen mga kapatid. Para sa ating morning revival preview ngayon, ang schedule natin ay week 3, day 2. So umpisahan na natin to. Daniel 1:8-16. The Daniel set his heart not to defile himself with the king's choice provision and with the wine that the kings drank. So he requested of the leader of the eunuchs that he might not defile himself. So maganda yung sinabi dito na si Daniel, okay, set his heart. So itinalaga niya ang kanyang puso. Ibig sabihin, meron siyang isang pagtatalaga. So maganda to. So magandang i-practice ito. Halimbawa tayo, dapat yung puso natin italaga rin natin sa mga bagay ng Diyos at italaga rin natin na huwag siyang mapahamak, ma-contaminate ng mga bagay ng sanlibutan. Italaga mo yung puso mo. So, ang pagtatalaga ay ang isang desisyon na ito ang gagawin ko, ito ang gusto ko, ito ang dapat mangyari. So, yan ang ibig sabihin ng pagtatalaga. So, si Daniel, tinalaga niya na ang kanyang puso ay hindi ma-defile, hindi siya mapahamak ng mga pagkain na kinakain at iniinom ng hari. So alam ni Daniel, malinaw siya, yung mga pagkain na yan, yung mga inumin na yan ay mga bagay na inalay sa Diyos-Diyosan at nakakapagpahamak yan. Delikado yan. Yan ay katulad sa mga lason. Kapag kinain mo, ininom mo, mapapahamak ka. Kaya tinalaga niya na huwag kainin yan. Huwag inumin yung mga bagay na yan. So yun yung unang bagay dito at maganda ito. At dahil sa kanyang pagtatalaga, ito ay hiniling din niya sa pinuno ng mga bating. Ang mga bating yung mga naglilingkod sa hari, katulad ni Paraon, katulad ni Nebuchadnezzar. May mga ano yan, mga tagapaglingkod yan. At sila ay naatasan na maglingkod sa hari. Kaya yung gusto ng hari, ipakain kila Daniel, ipainom kila Daniel yung mga inoffer sa idol. Pero masasarap naman yan. Hindi naman basta-basta yan. Pero dahil ayaw nila na sila ay mapahama, yung mga bagay na yan, so hiniling nila doon sa pinuno, pinagbigyan naman sila. Sa 16 sabi rito, therefore the steward withheld their portion of the choice provision and the wine that they were to drink and gave them vegetable. Gulay na lang. So mainam yung gulay kaysa sa mga ganyan. So ang kinain nila Daniel ay gulay araw-araw. Okay Amen. So magbabasa na ako. The choice food was defiling, not clean, for it had been offered to Nebuchadnezzar's gods. For Daniel and his companions to eat that food would have been to take in the defilement, to take in the idols, and thus to become one with Satan. If they had done this, God would have been finished and would have had nothing on earth for himself and his interests. Then Satan could have boasted and said, God, you have been completely defeated. You have nothing on earth to represent you and to be one with you. God had been defeated in his elect. Amen. So, ganun pala yun. Sasabihin nyo, kain lang yan. Pero ang pagkain ay nakakapahama. Sabagat isipin nyo, ang prinsipyo ng pagkain ay ang pagkuha ng isang bagay tungo sa atin. At pag pumasok yan sa iyo, magiging bahagi mo yan at magiging ikaw na yan. So, ganun siya. Kaya, yung itinalagang pagkain para sa kanila, ito ay ang pagkain ng hari at inumin ng hari. So isipin mo kung ano yung kinakain ng hari at iniinom.
Yun din ang ipinapakain sa kanila. Kaya lang sa likuran yan ay mga inandog sa Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan ay makasatanas yan. May mga demons yan. No? At ang mga sinandog dyan ay mga pagkain, nakaisa ng demonyo at ni Satanas. Pag kinain mo yan, magiging kaisa mo na si Satanas. So, yun yung mangyayari. Kung sakaling kinain yan nila Daniel, na mga kasama niya, magiging kaisa nila si Satanas. So, ang Diyos ay matatalo. At bubulihin nila ni Satanas ang Diyos. Sasabihin niya, wala na. Oo. Wala nang tao na kumakatawan sa'yo sa lupa. Wala na. Talo ka na. So, totoo naman yun. Ganun ang mangyayari. Kung sakali na sila Daniel ay kinain nila yan. Kasi pag kinain nila yan, magiging kinatawan sila ni Satanas. Kaisa ni Satanas. At wala na silang posisyon na maging kinatawan ng Diyos. Pero hindi nangyari yan. Malalakas, matitibay ang mga kabataan na ito. Ang kanilang pagtatalaga, talagang maski patayin mo yan, hindi yan kakain. So tama yan. Tama yan. Alam niyo kasi ang mga believer, dapat merong spirit ng martyrdom. Maski bantaan ka, takutin ka, o sabihin papatayin ka o patayin ka talaga, hindi mo pa rin gagawin yan. Matatag ang iyong pagtatalaga. Katulad halimbawa ng mga nagdaang panahon, marami mga believers ang hindi talaga yumuko sa mga Diyos-Diyosan at napahamak talaga sila. At ito ay mangyayari din sa mga darating na kapanahunan, lalo na sa panahon ng paghahari ni Satanas. Na marami mga believer, paghahari ni Antikristo, marami mga believer na hindi sasamba sa Diyos-Diyosan ni Satanas at sila ay mapapatay. Ready ka ba sa ganyan? Amen. Now, if their descendants in the captivity, the younger generation had followed in the steps of their fathers, God would have been fully defeated. But Daniel and his companions were for God. They were attached to God, and they cleaved to God, and they were one with God because they took God in. Amen. So dapat ang Diyos mo ay nasa loob mo. Sino ba ang matitibay? Sino ang matatatag? Ito ay ang Diyos nila ay nasa kanila. Kasi ang konsepto natin, yung mga makarelihiosong konsepto, Panginoon, igagalang kita, sasambahin kita, paglilingkuran kita, ako ay para sa iyo. So yun yung mga makarelihiosong konsepto. Pero sa Biblia, ang ekonomiya ng Diyos ay kaiba. Ito ay ang kagustuhan ng Diyos na pumasok sa loob ng tao. Makaisa niya ang tao. Hindi panlabas na pagsamba. Hindi panlabas na paglilingkod. Hindi mga panlabas na paggalang o pagrespeto. Kundi ang Diyos mismo ay pumapasok sa loob ng tao. Gumagawa, nakakaisa ng tao. Sabagat siya ay espiritu ngayon. Meron siyang kakayahan at siya ay laan para pumasok, ibahagi ang kanya sarili sa tao. Di ba? Kaya nga ang Panginoon sinasabi niya ang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ang linaw, kainin daw siya. Tama, yan. Ano ibig sabihin ng kainin siya? Ang payagan siya na makapasok sa loob natin. Makaisa natin sa loob ng Espiritu, magkaroon siya ng kalayaan na gumawa ng tahanan sa ating mga puso. So yan ang ekonomiya ng Diyos. At lahat ng yan ay prinsipyo ng pagkain sa puno ng buhay. Subalit kung sa kabaliktaran, ang kinakain mo ay mga pagkain na ialay sa Diyos-Diyosan, ano mangyayari? Yan ay mga makasatanas na bagay na papasok sa iyo. At pag yan ay pumasok sa iyo, magiging kabuuan mo siya. Kaya bagsak ka na. Talo na rin ng Diyos.
mawawala ang mga tao na dapat sana ay kumatawan sa kanya. Pero sa panahon ni Daniel, kasi panahon niya ng captivity, maaaring yung mga tatay nila, yung mga ama nila, yung mga lolo nila na dala sa Babylonia, wala nang pili. Yan ang mga pagkain dyan sa lugar na yan Di ba? Pero sila, itong mga kabataan na to, hindi sumama sa kanilang mga ama, lolo, at mga lola na mga kumakain ng ganyan. Sila ay na-preserba, na natili ng mga taong tapat sa Diyos at nananatiling patotoo at nananatiling mga taong nagiging kinatawan ng Diyos sa isang lugar na katulad ng Babylonia. So, akala kasi natin pag tayo ay napunta sa mga lugar na hindi ayos, dapat maging ganyan din tayo, diyan tayo nadala makisama tayo sa tao. Mali yan. Dapat tayuan mo ang pananampalataya. Tayuan mo ang landas ng Panginoon. So, ganyan katibay at katatag itong mga kabataan na ito. To eat Nebuchadnezzar's choice food is to take Satan as our supply and to become one with Satan. I am concerned that you may be eating the choice food provided for you by today's Nebuchadnezzar. If we are careless in our eating, in our shopping, in where we go, and in what we do, we may take something related to idols, something demonic. We are what we eat. If we eat godly food, that is, if we eat God as our food, we will be one with God. Di ba? Itong si Nebuchadnezzar, ito yung hari ng Babylon. Ito ay sumasagisag kay Satanas. At dahil siya ay makasatanas at sinasagisag si Satanas, siyempre dadali niya ang tao sa mga makasatanas na bagay. So ang isa sa pinaka-unique na pamamaraan niya ay ang offeran ang mga tao ng mga pagkain na inihain sa Diyos-Diyosan at may kaugnayan sa mga Diyos-Diyosan. Upang kung kinain nila yan, sila ay makaisa ni Satanas, maging makasatanas din. Kaya sabi rito, we are what we eat. If you eat God, Christ, you become Christ in life and in nature. Diba? If you eat this food offered to idols, kinain mo yan, makakaisa mo yung mga idol. Ano ba meron sa idol? Demonyo. si Paul, sabi niya, I think nabasa ko yan sa Corinthians. So, sabi niya, yung mga food na ino-offer ng mga hentil sa mga Diyos-Diyosan, sabi ni Paul, ay ino-offer nila sa demonyo. So, ibig sabihin, yung idol, nakikita ng mata. Pero sa likuran ng mga idol, andyan ang mga demonyo. Kaya yung mga food na kinakain na ay ino-offer dyan, yan ay nagiging mga makademonyong pagkain. Maruming pagkain. Tapos kakainin naman ng mga tao. Kakainin nila. In-offer sa demonyo, naging mga makademonyong pagkain, kakainin nila. Pag kinain nila, sila ay makakaisa ng mga makasatanas na mga nilalang na umiiral ngayon dito sa mundong ito. At mawawala ang iyong posisyon bilang kinatawan ng Panginoon. Mapapahamak ka. Amen. Amen. So today's reading na ako. In Daniel 1, first we see the figure of fighting, overcoming General Nebuchadnezzar, who has just returned from Jerusalem to Babylon with many captives following behind him. So ito yung mga makikita mo sa aklat ng Daniel. Ano yung una? Si Nebuchadnezzar, isang matagumpay na general na pagkatapos niya sagupain yung mga tao sa Jerusalem,
nabihag niya ang mga tao ng Diyos, ang mga anak ni Israel. Kaya siya ay matagumpay na general. So yun yung unang pananaw na pinakita. Dala-dala niya ang mga captives, ang mga bihag na naging alipin niya at dinala niya sa Babylon mula sa Jerusalem. So yan yung una. So pangalawa, okay. Second, we see 4 brilliant young men among the captives. So ito maganda to. Nadala niya yung mga Israelites, bihag-bihag niya. Lahat yan, isang pulutong yan. Marami yan. Pero doon sa pulutong na yun, may 4 na matatalinong kabataan na nasama. Nandun yan sa gitna ng mga bihag. Andyan yung 4. Si Daniel at ang kanyang 4 na kasamahan. So yan ang pangalawang pananaw. Okay, pangatlo. Third, these young men are especially chosen from among the captives and then presented with the king's choice food. Okay, pangatlo, itong 4 na ito ay napili sila upang maglingkod doon sa hari, sa Babylonian king. At dahil sila ay napili, ang kanilang bahagi, okay, ay ang pagkain ng hari. So, yun ang pinakita sa atin. Sa iba, okay yan. Sa iba, okay na yan. Biro mo, maglilingkod ka sa hari. Tapos, ang kakainin mo, mga ganyang kasasarap na pagkain. Okay yan. Sasabihin nilang gano'n. Tataba tayo dyan. Lagi tayong busog sa mga masasarap na pagkain. So, gano'n ang pananaw ng iba. Pero si Daniel at ang kanyang mga kasama, itinalaga nila yung puso nila na hindi nila kakainin yung mga pagkain na yan. So, yan yung pangatlong pananaw. Okay. Pang-4, they set their hearts to keep themselves their food and they reject the royal food and eat vegetable only. So, yun yung pang-4. Tinalaga yung kanilang mga puso na huwag kainin yung mga pagkain na yan at ang kakainin nila ay gulay lang. Yun yung pang-4. Matagumpay ba sila? Oo. Sobra. Tinanggihan yung mga makaharing pagkain at ang kanilang pinili at ang kanilang desisyon ay kumain na lang ng gulay. At yung mga gulay hindi in-offer sa idol yan. Ibig sabihin yung mga hari ayaw nila ng gulay. Gusto nila yung mga yung mga hamburger, hotdog. Parang yung mga kabataan ngayon. Ayaw na mga gulay, hamburger, hotdog. Yan ang gusto nila. Mga pizza. Pero bigyan mo ng broccoli, ayaw nila. So, noong panahon na yun, ang mga kabataan katulad ni Daniel ay mga matatalino, magaling sila. So, ito yung resulta. Sabi niya, nevertheless, the 4 become very pleasant, happy, and healthy. Okay, so dahil sa kinain nila ng mga gulay, gumanda yung kanilang itsura. They become pleasant. Mas magaganda yung kumakain ng gulay pala eh. Pag kumakain ka ng gulay, yung itsura mo, mas healthy. Maganda, healthy, at happy. Happy. Kasi hindi na high blood. Mga gulay ang kinakain. Kaya gusto nyo lumusog kayo physically, totoo to. Araw-araw kumain ka na lang ng gulay. Gaganda ang itsura mo. Magiging healthy ka at happy pa. Kasi walang sakit, happy. Sabihin nyo, Brother Danny, nagpo-promote ka ng gulay. Nababasa ko lang naman to. Okay, so, hindi lang yon. Then, as a result, God's presence, wisdom, and insight are with them. Di ba? So, noong panahon na yon, kasi yung kanilang pagkain ng gulay ay may kahulugan. May kahulugan. Dahil in-offer yun sa idol, yung mga ibang pagkain. Kaya dahil yun ang pinili nila, nagbunga siya ng pagpapala. Na kung saan, ang presensya ng Diyos ay nasa kanila. Kasi hindi nila pinili yung masamang pagkain eh.
kundi yung malilinis na pagkain. Okay? Kaya ang Diyos ay nasa kanila. Ang presensya ng Diyos na natili kay Daniel at ng kanyang 4 na kaibigan. Mga kapatid, okay, ito ang pinaka mahalagang reward sa panahon na ito, ang presensya ng Diyos. Kapag ang presensya ng Diyos nasa iyo, okay, wala ka nang ikakatakot. Ibig sabihin yan ay katulad ng Diyos na nagbigay sa iyo ng pabor. Amen. Ano pa? Wisdom. Meron silang wisdom. Ang wisdom ay isang karunungan na nanggagaling sa Diyos mismo. Mataas na uring karunungan. Lalo na sa gitna ng mga sitwasyon. Marunong sila. Alam nila ang gagawin. Alam nila kung anong sasabihin. At meron silang insight. Yan ang wala ang mga tao sa mundo. Insight. Okay. Isang panloob na pananaw. Na ibig sabihin, nakikita mo ang Diyos, nalalaman mo ang gusto niyang gawin. Nalalaman mo kung anong ibig sabihin ng ginagawa ng Diyos. Insight yan. Di ba? Minsan ang Diyos gumagawa sa buhay mo, wala kang alam. Wala kang insight. Bakit nangyari to? Bakit nangyari yan? Oo, wala kang insight. Una-una, wala kang presensya ng Diyos. Wala kang wisdom. Wala kang karunungan. At higit sa lahat, wala kang insight. Panloob na pananaw. Ang ibig sabihin ng insight kasi, yung mata sa loob na malinaw na nakakakita at nakakaintindi ng mga nangyayari. So, yan ang isang magandang bagay. Insight. Ano pa? Okay. They can understand things 10 times better than all the others in Nebuchadnezzar's reign. Maraming tao, alam niyo yung lugar na yan, lugar ng hari. Ang dami naglilingkod dyan, mga matatalinong tao na kinuha ni Nebuchadnezzar para magbigay ng mga payo, pananaw, at maintindihan niya kung ano yung mga nangyayari mula sa mga pantas niya. Yan yung mga mangkukulam, manghuhula noong panahon na yan. Mga magician, meron mga ganyan. Magaling sila, mga salamangkero. Pero si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, dahil hindi sila kumakain ng mga makasatanas na bagay, 10 beses na mas marunong sila at may pangunawa. Dahil ang presensya ng Diyos na sa kanila. Tingnan yan. Minsan ganyan ang mga believer. Ganyan ang mga believer. Kumakain ka ng salita ng Panginoon, nagtatamasa ka, na ibubuo sa iyong Panginoon, mas marunong ka pa kaysa sa doktor. Hindi ko naman sinabi huwag na kayong pumunta sa doktor o abogado o inhinyero. Pero meron kang espesyal na karunungan na wala sila. Oo. Ako nakita ko yan. Minsan may isang kapatid, wala namang ganong pinag-aralan. Pero yung mga sinasabi niya, nagugulat ako, nagigitla ako. So sinasabi ko sa sarili ko, meron itong presensya ng Diyos sa tao na to. Ang kanyang mga salita, mabigat. Pero pag chinek mo, wala siyang ganong natapos, wala siyang masteral, walang PhD. At minsan hindi pa nakatapos ng kolehiyo o high school. Pero ang salita, ang tindi. Oo, at may mga sinasabi siya na minsan parang nakakataka, pero nangyayari. Ang kanyang karunungan, okay, ay napakahalaga sa gawa ng Panginoon. Kaya minsan kung may mga ganyang tao tayo sa lugar natin, napaka-precious nila. Sila ay mga handog ng Diyos sa loob ng eklesiya, sa loob ng pagtatayo ng eklesiya. Kaya mga kapatid, anong mahalaga? Ang mahalaga, kumakain ka sa salita. At sa pamamagitan ng salita, nadadala sa iyo ang Panginoon na ibubuo sa iyo. Kaya sabi niya, we are what we eat. Kung anong kinain mo, yan ka.
Amen. In Revelation 2 and 3, there are 7 epistles directly from the Lord Jesus to the churches. At the end of each epistle, there is a promise. These promises are not only for the future, but also for today. Surely, we will eat the tree of life in the future, because Revelation 22 tells us so. But we can also enjoy the tree of life today. The Bible has a principle that whatever will be there, whatever will be there as the full taste, we have today as the foretaste. We can eat of the tree of life, the hidden manna, and the feast today. So eating. Kasi doon sa aklat ng Revelation, binabanggit dyan yung mga promises, pangako. At dahil mga promises yan at pangako, yan ay naging gantimpala sa darating na kapanahunan. At isa sa mga gantimpala ay ang kumain sa Panginoon bilang puno ng buhay, bilang tinapay ng buhay, bilang mana, okay, sa darating na kapanahunan, bilang gantimpala. Subalit itong pagkain, hindi lang blessing sa darating na kapanahunan, maging sa panahon ngayon, maging blessing ito sa atin. Ang meron tayo sa darating na panahon, bilang gantimpala, ay tinatawag nating full taste, buong pagtikim. Halimbawa, manok, buong manok, full taste yan. Andyan lahat ng parte ng manok, kainin mo yan, full taste. Pero sa panahon na ito, meron tayong tinatawag na foretaste, pagtikim kung ano ang meron sa darating na kapanahunan. Kaya sa panahon na ito, tayo kumakain, umiinom, nagtatamasa sa Panginoon, at nagkakaroon tayo ng pagtikim sa mga darating na gantimpala sa darating na kapanahunan. Maring hindi isang buong manok meron ka. Leg lang muna, tikman mo yan. Oh, sarap. Diba? Yan ay foretaste, tikim, maliit lang siya. Pero yun din ang lasa. Oo. At mula sa isang pagtikim, magkakaroon ka ng isang full taste, buong pagtikim sa darating na kapanahunan. Pero sa darating pang kapanahunan yan, pero mainam na ngayon, meron kang pagtikim. At ito ay isang blessing sa atin sa panahon na ito. Sapagkat ang kumakain sa Panginoon sa panahon na ito ay nabubuhay dahil sa Kanya. Naihahayag niya ang Panginoon, nai-enjoy niya ang Panginoon, naibubuo sa Kanya ang Panginoon, at nagiging isang pagpapala siya saan man siya pumunta. Amen. Amen. So by this way, the Lord is going to fulfill His prophecy regarding the building up of the church. This prophecy is fulfilled by eating Jesus. Eating keeps the oneness. Eating builds up. If you are divisive, that means you are wrong in the matter of eating. So ito ang pinaka matinding gawain sa panahon na ito, ang pagtatayo ng eklesiya. Nandito pa ang Panginoon, Matthew 16:18, sinabi niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking eklesiya. Ito yung laman ng kanyang puso. Ito yung gusto niyang gawin. Ito yung pinaka-goal ng buong gawain ng Panginoon sa panahon na ito, ang itayo ang eklesiya. Yan ang gusto niyang gawin. Pero nung binanggit niya yan, hindi niya binanggit yung paraan. Paano ba itatayo ang eklesiya? Subalit nakita natin na ang natatanging paraan upang maitayo ang eklesiya ay ang kainin si Jesus. At yan ay binanggit niya sa chapter 6 ng John. Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Ako ang mana ng galing sa kalangitan. At sinabi niya na ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ang linaw. Kaya nakita natin na ito ang natatanging paraan, okay, upang itayo ang eklesiya. Okay. At sa kabaligtaran, ang pinakamatinding kaaway ng katawan
ng Eklesiya na siyang katawan ng Panginoon ay ang paghahati-hati. Ang paghahati-hati ay isang karumal-dumal na bagay sa mata ng Diyos. Kaya sa Biblia, no, sinabi ni Paul sa Timothy, sinasabi niya, yung mga mapaghati-hati, tanggihan nyo. I-reject nyo yung mga ganyang klaseng tao. Ibig sabihin, ito ay maselan. Maselan siya. Kapag merong paghahati-hati. At binanggit sa atin, ang dahilan, bakit ang isang tao ay nagiging divisive? Kasi hindi siya kumakain sa Panginoon. Ang mga tao, o maski mga kapatid natin sa gitna ng Eklesiya, kung hindi sila kumakain sa Panginoon, nagiging instrumento sila ng paghahati-hati. Hindi naman sinasabi na dahil ganyan ang ugali nila. Hindi, yan ay resulta lang ng hindi pagkain sa Panginoon. Pag ikaw ay hindi nagtatamasa sa Panginoon, hindi ka naghahabol, hindi ka kumakain, magiging divisive na tao ka. Kadalasan pag ikaw ay kasama ng mga kapatid, ang lumalabas sa bibig mo, mga negatibong bagay, mga bagay ng paninira, panlalait, pamimintas. Oo, minsan hindi nila halata, pero nagtatapon ka ng mga makamandag na salita dahil wala kang kinakain, huminto ka na sa pagkain. At ikaw ay nagkakasala sa katawan ng Panginoon. Bakit mo nagagawa yan? Hindi ka kasi kumakain ng salita ng Panginoon. Kaya bumalik tayo sa salita. Kumain tayo. Maging instrumento tayo ng pagtatayo. Kaya magiging blessing tayo. If you are right in the matter of eating, surely you will be united and even uniting. You will be the ones who are built and who are building others. When will the Lord build His church? Now, how will the Lord build His church? By our eating Jesus. Ang linaw. Ang linaw. Paano itatayo ang Eklesiya? Sa pamamagitan ng ating pagkain kay Jesus. At kung kumakain ka kay Jesus, saan ka man pumunta, ikaw ay isang taong nagtatayo. Oo. Maski sa kwentuhan, nagtatayo ka. Pupunta ka sa home meeting, ang iyong gawain ay ang pagtatayo. Hindi ka divisive. Hindi ka nagsiserve sa Panginoon para yung mga kapatid maging mga ka-vibes mo, kaibigan mo, kapanalig mo, sympathizer mo, loyal sa'yo. Hindi. Hindi yan. Ang ating gawain, mga kapatid, ay upang itaboy sila sa pagtatayo. At yan ay nangyayari sa pamamagitan ng pagkain sa Panginoon. Amen. Salamat, Panginoon, sa natatanging goal. Ito ay ang itayo ang Eklesiya sa pamamagitan ng pagkain sa iyo. Panginoon, patuloy mong pinapakita sa amin na kami ay mga taong kumakain sa iyo. Bagamat ang mundo ngayon ay nag-aalok ng maraming mga pagkain na nakakasira, Panginoon, maging katulad kami ni Daniel at ng kanyang 4 na kasama. Itatag namin ang aming mga puso, Panginoon, na huwag kainin ang mga bagay na hindi ayon sa iyo. Salamat, Panginoon. Amen.